maiiwasan ang ma-stress sa pang-araw-araw na buhay sa trabaho, sa school o kahit sa bahay. Pero mahalagang alam natin ang mga paraan para mapawi at ma-manage ang stress. Kaya ngayong International Stress Awareness Week, kasama natin sa ating serbisyo ngayon ang Medical Officer ng NCMH na si Dr. Socorro Ana Beruin. Maaari kayong sumali sa aming talakayan. I-post lang ang inyong tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Doc Beruin, at welcome sa programa. Hi, good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin. Okay, simulan natin, no? Kasi palagi nating naririnig, ay naku, stress na ako. Ano po ba ang stress? Okay, so ang stress ay ang natural na reaksyon ng ating isip at katawan sa pressure or demands mula sa isang sitwasyon o kaganapan sa buhay. So kapag tayo ay nasa stress, ang ating katawan ay gumagawa ng tinatawag nating stress hormones na nagtitrigger ng ating fight or flight response. Tinutulungan tayo nito na mabilis na tumugon sa mga mapanganib na sitwasyon. Lahat naman tayo nakakaranas ng stress. Nagkakaiba lang tayo dun sa paraan natin sa pagtugon dito sa stress na tinatawag. Pero meron ding nung long term, no, o chronic stress. Pwede mo po bang ipaliwanag sa amin ito? Okay, kasi meron tayong acute saka chronic stress na tinatawag, no. Yung acute, yun yung mga panandalian na stress lang, yung hindi tumatagal. Yung chronic naman, yun yung tumatagal. Yung acute kasi siya yung mga nangyayari in a particular time. Halimbawa, meron ka lang deadline, nasa stress ka dahil maipapasa ka na sa boss mo, maipapasa ka sa school. Yung chronic stress, yun yung mga nararanasan natin. Halimbawa nito, kapag nandun ka sa isang relationship na abusive, yun ay example ng chronic stress dahil pangmatagalan ito. Well, you mentioned nga kanina, no, parang it triggers yung fight or flight response natin. Pero ano pa po ba yung epekto ng stress sa ating katawan? Okay. So iba-iba ang epekto o dulot ng stress sa isang tao. Pwedeng physical, tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, wala kang gana kumain, o pwede naman na sobrang gana sa pagkain. Pwede ding maapektuhan yung ating emotions at behaviors tulad ng labis na pag-aalala, pagiging irritable, malulungkutin, o di kaya mas napapadalas na paninigarilyo, pag-inom ng alak, habang yung iba naman nalululong sa mga pinagbabawal na gamot. Siyempre, ang stress din maaaring makaapekto sa ating pag-iisip. So, maaari tayong makaramdam ng hirap sa pag-concentrate sa ating mga gawain, habang yung iba nagkakaproblema sa memorya o nagiging malilimutin. Okay, so ano po yung karaniwang dahilan ng stress sa mga Pilipino? Okay. So, maaaring bagay ang maaaring magdulot sa atin ng stress. So, maaaring problemang pinansyal, problema sa relasyon, pamilya, trabaho, pag-aaral, bullying kasama rin dito. Pagkawala o pagkamatay ng isang mahal sa buhay o kaibigan, maaari ring cause ng stress yung pagkakasakit, pagiging biktima ng karahasan o pang-aabuso, gutom o di sapat na nutrisyon. So sa ating mga Pilipino, nakakadulot din ng stress yung culture shock na nararanasan ng mga migranteng manggagawa or OFWs na baguhang naninirahan sa ibang bansa, na iba ang kultura kumpara sa ating nakasanayan. So kabilang na rito yung pagharap sa issue ng discrimination ukol sa sexual orientation, gender preference, edad, relihiyon, lahi at iba pa. Well, pag-usapan na nga natin, no, yung epekto ng stress sa katawan. Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan. Kasama si Dr. Ana Socorro Beruin sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si NCMH Medical Officer Dr. Ana Socorro Beruin. So Doc, kanina pinag-uusapan nga po natin, no, kung ano yung epekto ng stress sa ating katawan. Pero paano po ba natin maiiwasan o mapapawi ang stress? Ano yung mga pwedeng gawin? Alright, so ang stress kasi hindi natin siya maiiwasan, pero kaya natin siyang labanan. Ang Department of Health, meron tayong tinatawag na 12S para labanan yung stress. So yung first S doon stands for self-awareness. So ito yung pag-unawa sa ating sarili.
Yung second S stands for scheduling o yung mahusay na time management. Pangatlo, siesta o ito yung pag-idlip para makapag-recharge and makapag-relax. Fourth, yung speak to me o paglabas or pag-vent ng mga saloobin sa isang mapagkakatiwalaang kamag-anak or kaibigan. Panglima, merong sounds and songs o pakikinig sa mga relaxing and soothing music para maibsan ang lungkot. Pang-anim, meron ding sensation techniques tulad ng pagpapamasahe. So, pang-pito, stretching. So, para mabawasan yung mga pananakit ng ating katawan. Pang-walo, yung socials o pag-engage sa mga activities kasamang ibang tao. Pang-siyam dito ay smile. So, dahil ang pag-smile, hindi lang nakaka-release ng stress, it makes you feel better. Pero pag nakasmile ka, you also help someone feel better. So, pang-sampu dito, yung spirituality. Bilang mga Pilipino, malakas ang ating mga pananalig. So, mabisa ang pagdarasal at pag-meditate. Pang-11, yung tinatawag nating stress debriefing. So, mahalaga na sumailalim sa tinatawag na stress debriefing kapag dumaranas sa matinding krisis sa buhay, gaya ng pagiging biktima ng kalamidad. Panghuli dito ay sports. Pero kung ang mga hakbang na ito ay hindi makakatulong sa pag-manage natin ng ating stress, ang National Center for Mental Health ay may crisis hotline na maaari niyong tawagan. Dial 1553 lang. Alright, well kadalasan naman po na pag-uusapan natin no, yung bad stress. Pero meron din bang tinatawag na good stress? Yes, yes. Actually, meron tayong dalawang klase ng stress na tinatawag, no? So, merong good stress na eustress kung tawagin at yung bad stress na tinatawag nating distress. So, ano nga ba yung good stress or eustress kung tawagin? Yung eustress, kaya siya tinawag na good stress kasi ito yung nagbibigay sa atin ng positibong epekto. So ito yung nagbibigay sa atin ng lakas at positibong pananaw upang malagpasan natin yung mga dagok o balakid sa buhay. So maaari ka nitong gawing mas aware sa mga bagay sa paligid mo at mas focused. Sa ilang mga kaso, yung good stress maaaring magbigay sa iyo ng lakas para matulungan kang matapos yung mga gagawin mo. On the other hand, yung distress naman o yung bad stress, ito yung klase ng stress na imbes na matulungan tayo na ma-achieve yung mga goals and tasks natin, nai-inhibit o napipigilan ng bad stress ang ating kakayahan na mag-isip ng maayos at mag-function ng mabuti at epektibo. Okay, so eustress parang motivation natin para umunlad, parang ganon. At yung iba naman, yung negative, yung distress or yung mga nakakalungkot o nakakasira ng ating self-esteem and all of that. And speaking of distress, sakto no ngayong undas, pag-usapan din natin no, paano ba i-handle ang grief o pagluluksa? Okay. Very timely, na since yun nga undas ngayon, no? So, paano nga ba i-handle yung grief? So, 2 weeks ago, I attended a webinar by Miss Kathy Sanchez-Babao, who is a grief expert. So, she is an author, a grief coach, and an end-of-life doula. So, according to her, kailangan natin una sa lahat, tandaan na walang tamang proseso, walang iisang paraan para i-handle ang grief, no? And una, part ng healing process, yung ginagawa natin ngayong undas, parte nun ang pag-alala natin sa mga mahal natin sa buhay na nawala. So alalahanin natin yung mga good memories, yung mga lessons na iniwan sa atin, and gamitin natin yung mga good memories na yon, yung mga lessons na yon to move forward. And kung tayo ay nakakaramdam naman ng lungkot, makakabuti na i-express natin ito kaysa sa kimkimin natin kasi baka mailabas natin ito sa hindi kaaya-ayang paraan tulad ng pagiging magagalitin. Makakatulong din na may nakakausap tayo tungkol sa nararamdaman natin. So kung hindi man ito kaibigan, kamag-anak, pwede tayong magkonsulta sa isang counselor, psychologist o psychiatrist. And then kung ikaw naman ay isang kaibigan o kamag-anak ng isang tao na pinagdadaanan ang mga ito o ang grief, then be a companion. Check mo yung kaibigan mo o kamag-anak mo para lang alam nila na hindi sila nag-iisa or may kadamay sila.
All right. Well, ngayon it's already the Christmas season. No? While it may be a very happy time for some, it can also be very stressful for a lot of people. So, meron po ba kayong mga tips kung paano rin i-handle yung parang Christmas stress, ika nga? Okay. So, para sa lahat, actually, nang nakakaranas ng stress, no, most especially this Christmas season, we have to remember na kung ikaw ay nakakaranas ng stress, hindi ka nag-iisa. And again, ang effective stress management ang tulay para makamit natin yung masaya, malusog, and produktibong pamumuhay. Kaya importante na maagapan natin ito. So lagi natin tandaan yung sinabi ko kanina, yung 12S of stress management. And again, I cannot emphasize it more. If stress becomes overwhelming, help is available 24/7 through the National Center for Mental Health Crisis Hotline. Just dial 1553 nationwide, toll-free from any landline. Meron din pong nilaunch na mobile app ang DOH in collaboration with USAID. Ito ang Lusog Isip. So maganda ito kasi ito ang first mobile app for self-care and mental health na culturally adapted for Filipinos. So ginawa yung app na yon para maging mas accessible at affordable para sa atin ang mental health interventions. So libre po ang pag-download ng app na ito at available ito sa App Store at Play Store. So pwede natin gamitin yung mga resources doon para sa stress management, meron doong coping skills, may mga audio guides, may mga self-care reminders, pwede ka rin doon mag-journaling, meron din doong mga exercises. And available din sa app ang mga directory ng mga mental health providers kung kinakailangan. All right. Well, thank you very much for sharing with us ang lahat ng mga paraan kung paano natin syempre maiwasan at ma-manage ang ating stress. Once again, NCMH Medical Officer Dr. Ana Socorro Berwin.